Kapatid, pinangalanan na po ng International Criminal Court o ICC ang mga umano'y kasabwata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs. Kasama sa 7 pinangalanan ng ICC na co-perpetrator o kasabwat sa kasong crimes against humanity ni Duterte sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Kasama rin ang mga opisyal ng nagdaang Duterte administration na sina dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III, mga dating hepe po ng PNP na sina Vicente Danao, Oscar Albayalde, dating NCRPO Chief at yumaong si Camilo Cascolan, former NBI Director Dante Giran at dating PIDEA Chief Isidro La Peña. Ayon sa dokumento po ng ICC, si Duterte raw ang namuno sa kanila para patayin ang mga pinaghihinalang kriminal na may kinalaman sa illegal na droga mula November 1, 2011 hanggang March 16 ng 2019. Sa ngayon po'y dagdag na 500 biktima ng war on drugs ang nag-apply para palakasin ang kaso labang kay Duterte. Sa Pebrero 23 hanggang 27 gaganapin ang confirmation hearing kung saan tutukuyin kung may sapat bang basihan para litisin na ang dating Pangulong Duterte. Sa kaugnay na balita, agad namang itinanggi ni Senador Bongo ang mga aligasyon sa pagkakadawit niya sa kaso ng ICC kaugnay sa war on drugs. Ayon kay Go, wala yang basehan, one-sided at wala ring kinalaman sa kanyang pagiging special assistant noon kay Duterte. Ginawa lang daw niya noon ang kanyang trabaho ng ayon sa batas. Iginiit din ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na wala siyang ginagawang mali, habang si retired General Oscar Albayalde naman una nang sinabi sa isang panayam noong March 2025 na handa siyang humarap sa ICC. Wala namang pahayag pa ang iba pang pinangalanan ng ICC na kasabwat ni Duterte. Mariin namang kinundena ng Partido Demokratiko Filipino o PDP ang ICC. Giit nila, walang tigil ang paglabag ng ICC sa soberanya ng Pilipinas sa pamamagitan ng patuloy na pagdadala ng illegal criminal indictments laban sa mga opisyal na hinalal ng mga Pilipino. Samantala, pumalag naman si Senate President Tito Soto sa isinampang indirect contempt laban sa kanya ni Attorney Ferdinand Topacio at ilang pang mga abogado. Ayon kay Soto, walang legal na basihan ang petisyon at isa lamang itong publicity stunt. Nagugat po ang reklamo labang kay Soto sa kanyang pagpuna sa naging hatol ng Supreme Court na nagdeklarang labag sa saligang batas ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero giit ni Soto, hindi may tuturing na indirect contempt ang pagpuna sa naging hatol ng kataas-taasang hukuman. Banat pa ng Senate President, ginagawa rin naman ito ni Topacio. Sa ibang balita, tuloy-tuloy pa rin ang palitan ng maanghang na salita sa pagitan ng ating mga opisyal at ng Chinese Embassy. Una nang sinabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na nakakatawa raw kung paano ine-enjoy ng tagapagsalita ng embahada ang freedom of speech sa Pilipinas dahil walang ganito sa China. Buwelta naman ng Chinese Embassy, bastos at walang respeto ang paggamit ni de Lima ng mga salitang dictatorship para ilarawan ng kanilang bansa. Hindi rin daw ibig sabihin na dahil may freedom of speech sa Pilipinas ay malaya na ang kongresistang atakihin ng China. Wala pang tugon si de Lima sa sagot ng Chinese Embassy. Pero para sa isang maritime law expert, ang mga aksyon ng Chinese Embassy ay maituturing na panghihimasok na sa domestic affairs ng bansa. Nakadepende na raw kay Pangulong Bongbong Marcos kung papalitan ng ambassador ng China sa Pilipinas. Ang unang semester po ay mula Hunyo hanggang Setyembre. Ang ikalawa ho naman ay mula Setyembre hanggang Disyembre at ang ikatlo naman ay mula Enero hanggang Marso. Meron din pong itatakdang mga break para po sa pagpaplano at ilang pang gawain ng mga guro. Ayon kay DepEd Secretary Angara, layon po ng panukala na mapabuti raw ang kalidad ng edukasyon. Pero ito raw po ikukonsulta muna ng DepEd sa mga guro at ilang pang stakeholders bago ipatupad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!